Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong article sa Inquirer.net tungkol ito sa pahayag ni Deputy Speaker Janet Garin. Kailangan daw ang House investigation, makakatulong daw para masolve itong corruption, kalukuhan sa flood control projects na ito. So ito yung article, title, Garin, no objection to third-party flood probe, but House can help too. Okay lang daw na may third party na mag-investigate, kaya lang, dapat lang din mag-investigate daw ang House. Bakit pa? Okay. While she does not object to having third-party groups conducting investigation on the flood control projects currently under scrutiny, Deputy Speaker Janet Garin said the House of Representatives' own probe can assist or help in other ways. Okay. Ito ang kanyang salita. I agree with our majority leader, Congressman Sandro Marcos. Sabi ni Sandro Marcos, inappropriate daw na House ang mag-imbestiga dahil nga ang nasasangkot mga kongresista. I agree, sabi ni Congresswoman Garin. But there are matters where Congress can contribute. There are also inputs from the ground because sometimes the information or data available to the national government would not be in accordance with this on the ground. And there are actually aspects where we can play a role making sure that the people's voices are heard. There are matters in which Congress can contribute insofar as the oversight powers are concerned. According to Garin, while there are some lawmakers who were accused of having links to contractors in flood control projects, Congress should not be dragged into these issues as many lawmakers only want to find out the truth. For me, we cannot just ruin the reputation of the whole institution just because there are some who are accused of wrongdoings. First of all, let us clarify, we do not object to any investigation. This should continue. And if there are people who should be held accountable, they should be held accountable. However, this aspect should not ruin the whole institution. For each institution, there are really a few who will be involved in some allegations of misconduct. And this should be proved. This is also for fairness because these things might not be true, but they cannot also hide under the guise of politics if they really did something wrong. Okay. Kukunti lang daw ang na-involved na mga kongresista. Yun ang naintindihan ko dito sa payag ni Deputy Speaker Garin. So wag nyo daw idamay ang buong Kongres dahil matitino daw ang karamihan. Agree ba kayo? Ito, opinion ko lang ito ngayon ko lang napagtanto. Yung pahayag ni Congressman Sandro Marcos, yun yung good look. Mapapawaw ka, mapapabilib ka. Dahil sabi ng majority floor leader, it's inappropriate for Congress to do the investigation. Kaya lang, opinion ko lang ito, pakitang tao lang yun. Para lang marinig ng taong bayan, hoy, may delikadesa pala sila. Okay. Kaya lang kung totohanan na may delikadesa, ay di wala nang investigation ng Congress. Bakit magsalita pa ang ang majority floor leader ng ganon, na in reality, magkakantak pa rin sila ng investigation? Di ba? It does not make sense. So, I hope I am wrong. Sabihin ko na papogi
yung statement ni Congressman Sandro Marcos, magandang pakinggan. Yun sana ang dapat. Out of delicadeza, wag na lang. Total, marami mang ibang mag-investigate. Blue Ribbon, sisimulan na nila. Ang palasyo mismo, although wala pang klaro ngayon, but I believe the President will announce later on who will conduct the investigation dahil sabi ng Pangulo, hindi daw dapat DPWH ang mag-conduct. So, ang Malacanang, nag-iipon ng mga documents, and then, boom! Sana nga may magkaroon ng third-party investigation na ang mangungulo, si Mayor Benji Magalong, patay sila niyan. Oh, so mayroong investigation na gagawin sa pamumuno ng palasyo. Meron palang Blue Ribbon Committee. To me, hindi na kailangan ang House. To me, it's just a waste of I'm sorry tama, I agree with the Deputy Speaker Garin na hindi naman lahat involved. Sabi nga ni Senator Lacson, naniniwala siya na may mga kongresista pa rin na hindi na involved sa kalokohan. Tama yan. Kailang, out of delicadeza nga sana, hindi na lang, wag na lang kayo mag-conduct ng investigation dahil, okay, ako, taong bayan, wala akong tiwala sa magiging resulta. Yon ang aking opinion. Kahit ano pang gawin yung investigasyon yan, there will always be a question mark. So, sayang lang. Kung gusto nyong tumulong, wala, manood na lang kasi ang mga na-involve, kakaunti naman lang ka. Oh. So, aabangan natin. Si Mayor Magalong, narinig ko siya nagsabi, kinukumpleto niya na yung mga dokumentos niya at bibisitahin niya si President Marcos sa Malacanang para doon niya i-represent ang kanyang mga documents para makatulong sa pag-imbestiga. That's a very good move for the mayor. Gusto talagang tumulong si Mayor Magalong at gusto niyang suportahan ang Pangulong Marcos Jr. So, hintayin na lang natin ang move ng Pangulo, sino o anong opisina ang mag-imbestiga. Hanggang ngayon, malabo pa rin. Basta, one thing is sure, Blue Ribbon Committee ng Senado, simula na sila ngayong August 19. Yun na, magkakaalaman na. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Natagaan na mo gero. So mag-atop na ni siya karon. O karon mo na ni ang iyang gipatindog nga balay. So mag-atop na gid siya. I-plaster ko. Ay atop tay videoan pa ga sunod. Do. Ito plaster ta. Imong sipo bata. Nga nakabalay ko. Lagi siya mo gigamit sa labaw mga kagawon nga adunay kalumong kasing nga kaming mga kabos iyang tutukan nga makabalay og Europe so dako ang ganti alang kanamo nga gihatag sa Dios. Hinaot ko nga sa nagdala og nagtabang ang Ginoo na lang may maghatag og kusog ingon sa iyang pamilya, ingon sa among pamilya og kabanay. Hinaot pa unta nga magpadayon ang paghatag ug tabang sa mga taong malumong ug balatian ug kasing-kasing. Kaya laygod ang Dios sila binas sa nagdumalan. So ora daghang salamat. Salamat kuya. Managid ang balay ni kuya. So nindot na gid kayo nga tan-awon.
og kining iyang balay dugay na ni nga iyang gipatindog apan ayha pa gyud natupan tungod sa kalisod sa ilang kinabuhi. Og salamat kayo sa Ginoo og sa tanan nga nagsuporta niining pagtabang sa sin nga daghan na gyud ang natabangan nga sama namo nga talaan.